Bumubuhos ang malamig na pawis sa noo ni Alena. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot na gumagapang sa buong sistema niya, na para bang mga langgam na unti-unting kumakain sa kanyang katinuan. Mahigpit ang hawak niya sa itim na bag, masyadong mabigat. Puno ng mga bagay na hindi kanya, mga bagay na hindi niya pinangarap na hawakan sa buong buhay niya. Hindi siya magnanakaw. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isip, na parang isang dasal na sana'y marinig ng langit. Isa siyang tagapag-alaga, isang apo, isang pinsan. Hindi siya magnanakaw. Ngunit ang bigat ng bag sa kanyang mga kamay ay sumisigaw ng ibang katotohanan. Isang nakabibinging tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng malaking bahay. Isang sirena na walang tigil, paulit-ulit, na tila sumisigaw sa lahat ng sulok ng mansyon. "Huli na tayo!" Sigaw ng isang pamilyar na boses sa dilim. Si Berto. "Ara, takbo!" Nagsimulang magpanik ang kanyang puso. Ang bawat tibok ay parang isang malakas na pagpukpok sa loob ng kanyang dibdib. Nagsimula siyang tumakbo. Halos madapa sa mamahaling carpet. Ang tanging liwanag ay ang mga pulang ilaw na umiikot-ikot mula sa security system. Pula. Kasing pula ng dugo. Kasing pula ng salitang emergency sa ospital kanina lang. Ilang oras lang ang nakalipas, hindi ang dilim ng isang mansyon ang nasa paligid niya, kundi ang nakasisilaw na puting ilaw ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ang dumidikit sa kanyang damit, hindi ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Nakatayo siya sa tabi ng kama. Nakahiga roon si Celeste, ang kanyang pinsan, ang kanyang itinuturing na bunsong kapatid. 16 na taon, pero ang katawan niya ay parang sa isang 10 taong gulang na bata. Maputla ang balat, manipis ang buhok. Ang dating masayahing mga mata ay bahagya na lang nakamulat. "Miss Reyes," sabi ng doktor sa kanya, ang boses ay mababa at seryoso. "The cancer is aggressive. Kailangan na nating simulan ng chemotherapy as soon as possible." Tumangulang si Ara, kahit na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. "Magkano po, Doc?" Mahinang tanong ni Lola Meding. Nanginginig ang boses habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Ara. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Ang mga numerong lumabas sa bibig nito ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa puso ni Ara. 100,000 para sa unang cycle pa lang. 100,000 na parang 1,000,000 sa pandinig nila. Naramdaman na niya ang paghigpit ng hawak ni Lola Meding. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata ng kanyang lola. Mga luhang pilit nitong pinipigilan para hindi makita ni Celeste. Ngunit nakita ni Ara. Nakita niya ang lahat. Ang takot. Ang kawalan ng pag-asa. Lumabas sila ng kwarto. Sa pasilyo, doon na bumuhos ang mga luha ni Lola Meding. "Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera, Ara, apo ko?" Hagulgol nito. "Naibenta ko na ang lahat ng alahas na naiwan ng iyong lolo. Ang ipon natin, kulang pa sa pambayad dito sa ospital." Niyakap ni Ara ang kanyang lola. Niyakap niya ito ng mahigpit, kahit na pakiramdam niya ay siya mismo ang babagsak. "Huwag po kayong mag-alala, Lola," sabi niya. Pilit pinatatatag ang sariling boses. "Ako po ang bahala. Gagawa po ako ng paraan." At ginawa niya. Buong hapon, nilibot niya ang lahat ng maaaring utangan. Mga kaibigan, mga dating katrabaho, mga kamag-anak sa probinsya. Ngunit ang natanggap niya ay pare-parehong iling at malulungkot na tingin. "Pasensya na, Ara. Mahirap din ang buhay ngayon. Sana makahanap ka ng tulong." Gabi na nang umuwi siyang bigo. Pagod. Wasak ang puso. Naupo siya sa isang sulok ng kanilang maliit na bahay. Nakatingin sa kawalan. Tapos na. Wala na silang pag-asa hanggang sa may kumatok. Si Rico, isang dating kapitbahay. Kilala sa kanilang lugar bilang taong laging may diskarte. "Narinig ko ang nangyari kay Celeste," sabi nito.
Ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanilang bahay. May alam akong paraan, Ara. Mabilis na pera. Umiling agad si Ara. Kung ano man yan, Rico, hindi ako interesado. Isang gabi lang, pagpupumilit nito, lumapit sa kanya at ibinulong ang plano. Ang may-ari, si Mr. Miguel de Villa, nasa ibang bansa. Walang tao sa mansyon. Madali lang. Tayong tatlo ni Naberto. Nababaliw ka na ba? Napatayong sigaw ni Ara. Pag nanakaw yan, hindi ko gagawin yaong yan. Ngumisi si Rico. Isang ngisi na nagpatindig ng balahibo ni Ara. Paano si Celeste? Tanong nito. Hahayaan mo na lang ba siyang mamatay dahil malinis ang konsensya mo? Isipin mo, Ara. Ang halaga ng mga gamit sa bahay na yon, sapat na para sa lahat ng chemotherapy niya. Sapat para mabuhay siya. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Ara. Para mabuhay siya. Si Celeste. Ang imahe ng namumutlang mukha ni Celeste ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mahinang paghinga nito, ang pangako niya kay Lola Miding. At ngayon, narito siya. Tumakbo. Pawis. Takot. Isang malakas na puwersa ang biglang humablot sa kanyang braso. Napasigaw siya. Bago pa siya makapalag, napilipit na ang mga kamay niya sa kanyang likuran. Wala ka nang matatakbuhan, miss, sabi ng isang magaspang na boses ng security guard. Nabitawan niya ang bag. Kumalat ang laman nito sa sahig, mga alahas na kumikinang, isang mamahaling relo, at ilang mga palamuti na gawa sa pilak. Ang mga ilaw ng mansyon ay biglang bumukas lahat. Nasabayan nito ang pagdilat niya. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa hagdanan. Una niyang nakita ang mamahaling sapatos na gawa sa katad. Pagkatapos ay ang perpektong plansadong slacks, isang puting polo na tila yakap-yakap ang matipunong katawan. At nang mag-angat siya ng tingin, sinalubong siya ng isang pares ng mga matang hindi niya malilimutan. Malamig, matalim, puno ng galit at pagkasuklam. Hindi ito security guard, hindi rin pulis. Ito ang lalaking dapat ay nasa ibang bansa, si Miguel de Villa. Hindi kumurap ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya na para bang isa siyang basura na nakakalat sa kanyang perpektong sahig. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa mismong tapat niya. Nanuyo ang lalamunan ni Ara. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, ngunit walang boses na lumalabas. Nakatitig lang sa kanya si Miguel de Villa. Ang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa tunog ng sirena kanina. At sa gitna ng katahimikang yon, naririnig niya ang boses nito sa unang pagkakataon. Isang boses na kalmado pero puno ng yelo. Ano ang pangalan mo? Ang tanong ay bumaon sa hangin. Kasing talim ng tingin ng lalaking nasa harap niya. Ano ang pangalan mo? Hindi makagalaw ang dila ni Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang pagwawala ng sarili niyang puso. Pinipilit niyang huminga, ngunit parang walang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga. Bitawan niyo siya, utos ni Miguel de Villa sa mga security guard. Agad na lumuwag ang pagkakahawak sa kanyang mga braso. Napapahawak si Ara sa kanyang mga siko, pakiramdam niya ay may mga pasa na agad doon. Umalis na kayo. Ako na ang bahala rito. Dagdag pa ng lalaki, hindi inaalis ang tingin kay Ara. Narinig ni Ara ang mga yabag ng mga guard na papalayo. At pagkatapos, katahimikan na naman. Isang katahimikan na mas mabigat. Silang dalawa na lang, ang magnanakaw at ang ninakawan. Sumunod ka sa akin. Hindi yun pakiusap. Isa yung utos. Walang nagawa si Ara, kundi sumunod. Dinala siya nito sa isang silid na tila isang opisina. Malaki, malamig, at napapalibutan ng mga libro. Umupo si Miguel sa kanyang malaking upuan sa likod ng isang makintab na mesa na gawa sa maitim na kahoy
Itinuro nito ang upuan sa harap. Nanginginig ang mga tuhod ni Ara habang naupo. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nasa ilalim ng interogasyon. Uulitin ko, sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado pa rin ngunit mapanganib. Ano ang pangalan mo? Alena po. Alena Reyes. Alena Reyes. Inulit nito ang pangalan niya na para bang tinitikman ang bawat letra. Bakit ka narito, Alena? Napayuko si Ara. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kakailangan ko po ng pera. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Miguel. Lahat tayo kailangan ng pera, pero hindi lahat sa atin ay nagnanakaw para makuha iyon. Patawad po, sir. Patawad po. Iyon lang ang paulit-ulit na lumabas sa kanyang bibig, kasabay ng pagbuhos ng kanyang mga luha. Ibabalik ko po lahat. Huwag niyo lang po akong ipakulong. Pakiusap. Tinitigan siya ni Miguel ng matagal. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Hinahanap kung may katiting na katotohanan sa kanyang mga sinasabi. Hindi kita ipakukulong. Napatingala si Ara. Gulat. Isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Pero dugtong ni Miguel at ang pag-asang iyon ay agad na namatay. May kapalit ang kalayaan mo. Lumakad ito papunta sa bintana at tumingin sa labas, sa madilim na hardin. May dalawa ka pang kasama, hindi ba? Isang matanda-tanda na at isa pa na mas bata. Sino sila? Nanigas si Ara sa kanyang kinauupuan. Hindi ko po alam. Mabilis niyang sagot. Masyadong mabilis. Humarap si Miguel sa kanya at sa isang iglap na wala ang lahat ng kalmadong ekspresyon nito. Napalitan iyon ng purong galit. Huwag na huwag mo akong sisinungalingan. Sigaw nito at napatalon si Ara sa gulat. Nakita ko kayo sa CCTV. 3 kayo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino sila? Umiling-iling si Ara, humahagulgol. Hindi niya maaring isuplong si Berto. May pamilya rin ito, at lalong hindi si Rico. Natatakot siya kay Rico. Okay, sabi ni Miguel. Muling kumalma na parang walang nangyari. Mas nakakatakot ang biglaang pagbabagong yon. Kung ayaw mong magsalita, may ibang paraan. Bumalik ito sa kanyang mesa. Mula ngayon, dito ka natitira. Dito ka magtatrabaho bilang katulong. Walang sweldo. Ang trabaho mo ang magiging kabayaran sa lahat ng ninakaw mo at sa pinsalang ginawa mo. Napatanga si Ara. Ano po? At habang narito ka, patuloy nito, tinititigan siya ng diretso sa mata. Isa kang paalala. Isang paalala na hindi pa ako tapos. Hahanapin ko ang mga kasama mo, Alna. At kapag nahanap ko sila, sisiguraduhin kong magbabayad kayong lahat. Malinaw? Tumango na lang si Ara. Wala nang lakas na makipagtalo. Anong pagpipilian niya? Ang kulungan o ang hawlang ito na gawa sa ginto? Pareho lang. Pero dito, sa labas ng rehas, baka sakaling makagawa pa siya ng paraan para kay Celeste. Kinabukasan, nagsimula ang bago niyang buhay. Isang buhay sa loob ng malaking hawla. Ibinigay sa kanya ang isang maliit na kwarto sa likod ng mansyon, isang uniforme, at isang listahan ng mga gawain na halos walang katapusan. Naglinis siya ng sahig na mas makintab pa sa kanyang kinabukasan. Nagpunas ng mga muebles na mas mahal pa sa kanilang bahay. Nagluto sa kusinang mas malaki pa sa buong sala nila. Ang bawat sulok ng bahay ay isang paalala ng kanyang kasalanan. Ang bawat tingin ni Miguel de Villa ay isang parusa. Nang gabing iyon, habang mag-isa siya sa kanyang maliit na kwarto, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Lola Meding. Kailangan niyang malaman ang kalagayan ni Celeste. Pero bago pa niya maidial ang numero, isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Nanginginig niyang sinagot. Hello? Magaling, sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya.
Si Rico. Nakapasok ka ulit. Mas madali ang lahat ngayon. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Rico, paano mo? Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, nasa loob ka. Putol nito sa kanya. Ang boses niya ay may halong pagbabanta. Makinig ka, Ara. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Maging mata at tenga ko sa loob ng bahay na yan. Kung hindi ano? Nanginginig na tanong ni Ara. Alam ko kung saang ospital naroon si Celeste. Alam ko kung saan nakatira ang lola mo. Isang maling galaw mo lang, Ara. At baka hindi na umabot sa chemotherapy ang pinsan mo. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Ara. Napahawak siya sa dingding para hindi matumba. Huwag! Pakiusap, Rico. Huwag mong sasaktan ang pamilya ko. Kung ganoon, sumunod ka. Maghintay ka sa tawag ko. At ibinaba na nito ang telepono. Napaupo si Ara sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nakatakas siya sa kulungan. Pero napasok naman siya sa isang bitag na mas masahol pa. Nasa pagitan siya ng dalawang halimaw. Si Miguel na gustong maghiganti at si Rico na gustong gamitin siya. Kinabukasan, kasama sa listahan ng gawain niya, ang paglilinis ng master's bedroom. Ang kwarto ni Miguel. Pumasok siya ng may matinding kaba. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ang sumalubong sa kanya. Maayos ang lahat. Organisado. Malamig. Katulad ng may-ari. Habang nag-aayos siya ng mga gamit sa ibabaw ng isang aparador, napatingin siya sa isang silver picture frame. Isang larawan ng mas batang Miguel, kasama ang isang matandang lalaki at isang babae. Nakangiti siya sa litrato. Isang ngiting totoo, malayo sa ngiting mapakla na nakita niya. May pamilya rin pala siya. May minamahal. Sa tabi niyon, may isang maliit na music box na gawa sa kahoy. Mukhang luma na, pero alagang-alaga. Dahil sa kuryosidad, marahan niya itong binuksan. Isang malamyos na tugtog ang umalingaw-ngaw, isang pamilyar na lullaby. Bigla, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Para siyang magnanakaw ulit, pero ngayon, ang ninanakaw niya ay isang piraso ng pribadong buhay nito. Dali-dali niya itong isinara. Gabi na nang matapos niya ang kanyang mga gawain. Pagod na pagod, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Habang dumadaan siya sa tapat ng opisina ni Miguel, narinig niya ang boses nito. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, pero napatigil siya nang marinig ang kanyang pangalan. Oo, ang pangalan niya ay Alena Reyes. Hindi ko pa siya tinatanong ulit. Hahayaan ko muna siyang maging kampante, sabi ni Miguel sa kausap nito sa telepono. Nakinig si Ara. Ang puso niya ay kumakarera. Hindi ako naniniwala sa mga luha niya. Para sa akin, lahat ng tao ay may presyo. Kailangan ko lang malaman kung ano ang sa kanya. Oo, patuloy lang ang pag-iimbestiga sa background niya. At sa dalawa pa niyang kasama. Hahanapin ko sila. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Ara. Hindi lang siya katulong dito, isa siyang pain. At ang lalaking nasa loob ng kwartong iyon ay isang mangangaso na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para umatake. Mayroong isang hilera ng mga monitor sa isang sulok ng opisina ni Miguel. Yun ang kanyang mga mata sa bawat sulok ng mansyon. Mula roon, pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng bagong katulong. Ang babaeng magnanakaw, si Alena. Inaasahan niyang makikita ang isang taong tamad, isang taong naghahanap ng pagkakataong makakuha ulit ng hindi kanya. Ngunit sa loob ng 3 araw, iba ang ipinapakita ng mga screen. Nakikita niya itong nagkukuskos ng sahig hanggang sa pwede ka nang manalamin. Nakikita niya itong maingat na nag-aayos ng mga libro sa library. Sinusunod ang alphabetical na pagkakasunod-sunod. Nakikita niya itong kumikilos nang may kahusayan na hindi mo aakalain sa isang taong unang beses palang makapasok sa ganoong klaseng bahay.
Ngunit higit sa lahat, nakikita niya ang kalungkutan. Lagi itong nakayuko. Ang mga balikat nito ay tila laging may pasan na mabigat. Sa tuwing inaakala nitong walang nakatingin, humihinga ito ng malalim na parang sinusubok nitong pigilan ang pag-iyak. Hindi ito umaarte. Alam ni Miguel kung ano ang itsura ng isang taong umaarte. Bigla, ang mukha ni Elena sa monitor ay nag-iba. Napalitan ito ng ibang mukha sa kanyang alaala. Isang mukhang mas maganda, mas sopistikada, pero may parehong itsura ng pagiging inosente. Si Isabel. Ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat. Ang babaeng siya rin palang unti-unting sumisira sa kanya. Naalala niya ang araw na nalaman niya ang lahat. Ang mga bank statement, ang mga peking dokumento. Ang katotohanang ginamit lang siya ni Isabel para makakuha ng pera para sa ibang lalaki. Ang sakit ng kataksilan ay sariwa pa rin. Ngunit wala yon kumpara sa sakit na sumunod. Ang tawag mula sa kanyang ina. Ang nanginginig nitong boses. Ang papa mo. Inatake sa puso, Miguel. Ang amoy ng ospital. Ang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ng kanyang ama. At ang unti-unting paghina nito hanggang sa tuluyang mawala. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Inabot niya ang maliit na music box na nasa ibabaw ng kanyang mesa, regalo ng kanyang ama. Ang huling regalo nito, bago ito nawala. Minulat niyang muli ang kanyang mga mata at tumingin sa monitor. Nakatingin kay Elena Reyes. Hindi. Hindi na mauulit. Hindi na siya magpapalinlang ulit. Kinagabihan, habang pababa siya para kumuha ng isang basong tubig, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Mahina. Tila nagtatago. Sinundan niya ang tunog at natagpuan si Elena sa isang madilim na pasilyo malapit sa kusina. Kausap ang cellphone po nito. Opo, Lola. Ayos lang po ako dito. Mabait po ang amo ko. Napakunot ang noo ni Miguel. Mabait? Hindi, kumusta po si Celeste? Uminom po ba siya ng gamot? Opo. Opo. Sabihin niyo po sa kanya, mahal na mahal ko siya. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Malapit na po akong magpadala ng pera. Celeste? Pera? Dahan-dahang umatras si Miguel, bumalik sa anino. Pinakinggan niya ang pagbabago sa boses ng dalaga. Nawala ang lungkot at pagod. Napalitan iyon ng isang boses na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Isang boses na handang magsinungaling para lang mapanatag ang kausap. Sino si Celeste at anong pera ang pinagsasasabi nito? Lalo lang nadagdagan ang mga tanong sa isip niya. Ang babaeng ito ay isang palaisipan. Isang palaisipan na gusto niyang buuin para lang mapatunayan na tama ang kanyang unang hinala. Maya-maya, mula sa bintana ng kanyang opisina, natanaw niya ito sa hardin. Nakalimutan yata nitong buksan ang ilaw sa labas. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw nito. Nakaupo ito sa isang bench, yakap-yakap ang sarili. At doon, sa ilalim ng tahimik na langit, nakita niya itong umiyak. Hindi ito isang maingay na paghagulgol. Isa yung tahimik na pag-iyak na tila kinikimkim. Ang mga balikat nito ay nagtaas baba. Nakita niya kung paano nito tinatakpan ang sariling bibig para walang makarinig. Nakaramdam si Miguel ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang kagustuhang lumapit. Isang kagustuhang tanungin kung bakit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Bitag ito. Emosyon ay isang kahinaan. At natutunan na niya ang leksyong iyon sa masakit na paraan. Kinabukasan, dumaan siya sa hardin. Sa parehong lugar kung saan niya nakita si Alina kagabi. May isang bagay na kumislap sa damuhan malapit sa bench. Yumuko siya para pulutin ito. Hindi ito alahas, hindi ito pera.
Isa itong maliit na anting-anting, isang maliit, kahoy na ibon na nakasabit sa isang pulang sinulid. Mukhang luma, mukhang gawa ng kamay, isang bagay na ibibigay mo sa isang bata para proteksyon. Hawak-hawak niya ang maliit na bagay sa kanyang palad. Napakagaan, napakasimple. Hindi ito bagay sa isang magnanakaw. Ang isang taong kayang pasukin ang isang mansyon para sa mga mamahaling gamit ay hindi mag-iingat ng isang bagay na ganito. Tinitigan ni Miguel ang maliit na ibon. Isang maliit na bagay na sumisira sa lahat ng teorya niya tungkol kay Alena Reyes. Sino ka ba talaga? At sa kauna-unahang pagkakataon, sa anino ng kanyang pagdududa, isang maliit na sinag ng kuryosidad ang nagsimulang sumilip. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang nakakabinging routine. Gising, linis, luto, laba, tulog, ulit. Sinubukan ni Ara na gawing manhid ang kanyang sarili. Inisip niya na lang na isa siyang makina. Isang robot na walang nararamdaman, ginagawa lang ang mga utos na nakaprograma sa kanya. Mas madali ng ganito, mas hindi masakit. Ngunit si Miguel de Villa ay tila sinasadyang sirain ang kanyang depensa. Isang hapon, habang naglilinis siya ng malaking library, sinusubukan niyang abutin ang isang kahon ng mga lumang libro sa pinakamataas na estante. Masyadong mabigat. Kahit nakatungtong na siya sa isang maliit na hagdan, hirap na hirap pa rin siyang iangat ito. Nang bigla, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Ako na dyan. Napatalon si Ara sa gulat, muntik nang mawalan ng balanse. Isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang siko para alalayan siya. Ang kamay ni Miguel. Sir, nauutal niyang sabi, bumaba agad mula sa hagdan. Walang imik na umakyat si Miguel sa hagdan at walang kahirap-hirap na ibinaba ang mabigat na kahon. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay naiwan sa hangin at napalunok si Ara. Sa susunod, magpatulong ka. Sabi nito sa kanya. Ang boses ay hindi galit, hindi rin masaya, normal. At iyon ang mas nakakagulo sa isip ni Ara. Tumango lang siya bilang sagot. Pinanood niya itong umalis, ang malapad nitong likod na nawala sa pasilyo. Naiwan siyang nakatayo roon. Ang puso niya ay bahagyang kumakabog ng mas mabilis. Hindi yun ang inaasahan niya. Inaasahan niya ang sigaw, ang sermon, ang paalala na isa siyang walang kwentang magnanakaw na hindi marunong gumawa kahit ng simpleng trabaho. Ngunit wala. Ang natanggap niya ay isang simpleng tulong. Sinubukan niyang huwag bigyan ng kahulugan iyon. Baka parte lang ito ng laro niya. Ang sabi niya sa telepono, hahayaan niya muna akong maging kampante, di ba? Ito na siguro iyon. Ngunit may mga sumunod pang pagkakataon. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, nakita niya si Mang Lando, ang matandang hardinero, na hirap buhati ng isang sako ng pataba. Dadaan lang sana si Miguel papunta sa kanyang kotse, ngunit huminto ito. Pinanood ni Ara mula sa malayo kung paano nito kinausap ang matanda. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit nakita niya kung paano tinapik ni Miguel ang balikat ni Mang Lando at pagkatapos ay inutusan ng isang security guard na tulungan ito. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Ara, para yung isang malaking bato na ibinagsak sa kalmadong tubig ng kanyang mga paniniwala tungkol sa lalaki. Hindi siya isang halimaw sa lahat ng oras. May puso rin pala ang bato, at ang kaalamang yon ay mas nagpabigat sa kanyang konsensya. Mas madaling magsinungaling sa isang taong masama. Ngunit ang magsinungaling sa isang taong nasaktan na, sa isang taong may kakayahang magpakita ng kabutihan. Iyon ang mabigat dalhin. Nang gabing iyon, ang bigat na nararamdaman niya ay lalo pang naging isang bangungot. Nagring ang kanyang cellphone, si Rico. Kamusta ang bago mong trabaho, prinsesa? Bungad nito, may halong pang-aasar. Anong kailangan mo?
Malamig na tanong ni Ara. Diretso sa punto. Gusto ko yan. Tumawa si Rico sa kabilang linya. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob ng safe sa opisina niya. May mga dokumento doon, mga blueprint ng isang bagong proyekto. Kunin mo para sa akin. Nanlamig ang dugo ni Ara. Hindi ko kaya yan, Rico. May mga kamera kahit saan at ayoko na. Nawala ang pagtawa sa boses ni Rico. Anong sabi mo? Ayoko na. Ulit ni Ara. Mas matatag ngayon. Tapos na ako. Gumawa ka ng sarili mong paraan. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, narinig niya ang boses ni Rico. Mababa at puno ng lason. Alam mo, Ara, tumawag ako sa ospital kanina. Tinanong ko kung kamusta na ang pasyenteng nagngangalang Celeste Reyes. Sabi nila, kailangan na niya ang pangalawang cycle ng chemo sa susunod na linggo. Sayang naman kung hindi matutuloy. 'Di ba? Dahil biglang may masamang mangyari sa lola niyo. Napahawak si Ara sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Bawat salita ni Rico ay parang karayom na tumutusok sa kanya. Huwag! Pakiusap! Gawin mo ang sinabi ko, utos ni Rico. O baka sa susunod mong tawag sa lola mo, hindi na siya ang sumagot. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi na mapakali si Ara. Ang 4 na sulok ng kanyang kwarto ay tila kumikitid, sinasakal siya. Kinabukasan, nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglilinis sa opisina ni Miguel. Bawat tunog ay nagpapakaba sa kanya. Bawat anino ay tila si Rico na nagmamasid. Paano niya gagawin iyon? Paano niya bubuksan ang isang safe? Sa sobrang pag-iisip, hindi niya namalaya na may nabitawan siyang libro. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig. May problema ba? Napaigtad si Ara nang marinig ang boses ni Miguel mula sa pinto. Nakatayo ito roon, nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Wala po, sir. Pasensya na po. Mabilis niyang sabi, pinupulot ang libro. Lumapit si Miguel. Hindi siya galit. Sigurado ka? Kanina ka pa balisa. Namumutla ka. Napatingin si Ara sa kanyang cellphone na nasa ibabaw ng isang maliit na mesa. Naka-on ang screen. Ang wallpaper, isang litrato niya kasama si Celeste. Kuha noong bago pa lumala ang sakit nito. Pareho silang nakangiti. Sinundan ni Miguel ang tingin niya. Sino yan? Tanong nito. Ang boses ay mas malumanay. Napalunok si Ara. Pinsan ko po, si Celeste. Tinitigan ni Miguel ang litrato. Tumagal ang tingin nito roon. Mukha siyang masayahing bata. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Isang ngiting may kasamang sakit. Siya po ang lahat sa akin, sir. Siya po ang dahilan ng lahat. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lang. May doble itong kahulugan na tanging siya lang ang nakakaalam. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang karaniwang tensyon. Mayroong isang bagay na nag-iba na para bang sa isang saglit, hindi sila amo at katulong. Hindi sila biktima at magnanakaw. 2 tao lang sila sa loob ng isang silid. Magpahinga ka muna pagkatapos mo dyan. Sabi ni Miguel bago tumalikod at umalis. Naiwan si Ara, natulala. Ang puso niya ay naguguluhan. Ang kabaitan nito ay mas masahol pa sa latigo dahil ginigising nito ang konsensya niyang pilit niyang pinapatulog. Nang gabing iyon, habang pabalik siya sa kanyang kwarto, napadaan siya sa security room. Walang bantay sa loob, pero naka-on ang lahat ng monitor. Napahinto siya. Sa isa sa mga screen, nakita niya ang replay ng isang eksena. Ang library. Ang eksena kaninang umaga. Nakita niya ang kanyang sarili, nakausap si Miguel. Naka-zoom in ang camera sa mukha niya habang sinasabi niya ang pangalan ni Celeste. Biglang lumipat ang feed, isang live view mula sa camera sa hardin. At doon, nakita niya si Miguel de Villa. Nakatayo ito sa dilim, nakatingin sa direksyon kung nasaan ang kwarto niya.
Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang. Nagmamasid. Ngunit ang mas nagpatayo ng balahibo ni Ara ay ang nasa mukha nito. Hindi galit. Hindi rin pagdududa. Isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti ang nasa mga labi nito. Isang nangiting palaisipan. Isang nangiting hindi niya mabasa. Na para bang may nalaman itong isang sikreto at nagagalak ito sa kaalamang iyon. At sa isang iglap, naunawaan ni Ara ang lahat. Ang tulong sa library, ang kabaitan, ang pag-aalala. Hindi yun parte ng pagiging kampante. Iyon ay parte ng pangangaso. Pinapanood siya nito. Sinusuri. Hinihintay ang susunod niyang maling galaw. At ang lahat ng emosyong ipinapakita niya, ang takot, ang pag-aalala, para kay Celeste, ang kanyang kahinaan. Lahat ng iyon ay bala para sa baril ni Miguel. Naramdaman ni Ara ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Hindi lang siya isang pain, isa siyang laruan sa kamay ng isang taong bihasa sa laro ng isipan. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto ng security room. Ang puso niya ay bumabayo, hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa isang bagong uri ng takot. Naglalaro siya ng apoy, at ang lalaking nasa hardin ay handang sunugin ang buong mundo niya nang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang nangiti. Hindi yon ngiti ng tagumpay. Hindi rin ngiti ng kalupitan. Iyon ay ngiti ng isang taong unti-unting nakakahanap ng sagot sa isang komplikadong tanong. Sa loob ng ilang araw, pinanood ni Miguel si Elena sa mga monitor na parang isang siyentipikong nag-oobserba ng isang bagong specimen. Ang bawat kilos, bawat tingin, bawat buntong hininga, nakita niya ang magnanakaw. Pero sa likod ng magnanakaw, nakikita niya ang isang babaeng nag-aalala. Isang babaeng natatakot. Isang babaeng puno ng pagmamahal para sa isang taong nagngangalang Celeste. At ang kontradiksyon na yon ay mas nakakaadik kaysa sa kahit anong puzzle. Isang araw, habang paalis siya, napansin niya ang suot ni Elena. Ang uniforme niya ay malinis, pero halatang lumana. May isang maliit na tastas sa laylayan na pilit tinahi. Ang kanyang mga tsinelas ay pudpud na. Napakunot ang noo ni Miguel. Bigla siyang nakaramdam ng inis. Hindi sa dalaga, kundi sa sarili. Bakit ngayon niya lang ito napansin? Hindi siya nagsalita. Dumiretso siya sa kanyang kotse. Ngunit sa halip na pumunta sa opisina, nag-iba siya ng direksyon. Hapon na nang utusan niya si Elena. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Po, saan po sir? Tanong ni Ara, halatang naguguluhan. Basta sumunod ka na lang. Dinala niya ito sa isang high-end na department store. Ang lugar ay napapalibutan ng mga salamin, ginto, at mga manikin na mayayaman. Kitang-kita ni Miguel ang pagkailang sa mukha ni Elena, para itong isang ibon na napadpad sa isang hawlang gawa sa diamante. Pumili ka ng mga damit, mga 2 o 3 set. Sabi ni Miguel, sinubukang gawing kaswal ang kanyang boses. Kailangan mo ng matinong damit pantrabaho. Naku sir, ayos lang po itong suot ko. Hindi po kailangan. Utos ito, Elena, hindi pakiusap. Walang nagawa si Elena kundi sumunod. Maingat siyang pumili ng mga simpleng blusa at pantalon. Walang kulay, walang disenyo. Praktikal. Ngunit isang sales lady ang lumapit. May dalang isang simpleng dilaw na bestida. Ma'am, try niyo po ito. Bagay na bagay po sa kulay niyo. Umiling si Elena. Ay, hindi po. Masyadong... Sige na, subukan mo. Sabi ni Miguel. Hindi niya alam kung bakit lumabas iyon sa bibig niya. Nag-aalangang pumasok si Elena sa fitting room. Naghintay si Miguel sa labas. Naiinip. Tinitingnan ang kanyang relo. Ano ba itong ginagawa niya? Pagsasayang ng oras. At pagkatapos, bumukas ang kortina. Natigilan si Miguel. Ang simpleng dilaw na bestida ay tila nagkaroon ng buhay sa katawan ni Elena. Lumabas ang kulay ng kanyang balat. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay mas lalong naging matingkad.
Ang hiya sa kanyang mga mata ay hindi nakabawas, bagkus ay nakadagdag pa sa isang uri ng kagandahan na hindi pa niya nakikita dati. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang magnanakaw, hindi niya nakita ang katulong. Nakikita niya ang isang babae. Babagay po ba, sir? Nahihiya niyang tanong. Hindi makatingin ng diretso. Tumikim si Miguel. Pilit ibinabalik ang kanyang composure. Kunin mo na yan, sabi niya. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Tumalikod siya at naglakad papunta sa cashier. Iniwan ang sales lady na nakangiti ng malapad at si Alena na mas lalong naguluhan. Habang nagbabayad, hindi maalis sa isip niya ang imaheng iyon. Ang dating kasintahan niyang si Isabel ay magaling magdala ng damit. Pero iyon ay dahil ang damit ang nagdadala sa kanya. Kay Alena, iba. Siya ang nagbibigay buhay sa damit. Nang gabing iyon, muli niyang narinig si Alena na may kausap sa telepono. Tumigil siya sa tapat ng pinto ng kusina para makinig. Opo, Lola, kumain na po ako. Kumusta po ang gamutan ni Celeste? Talaga po? Mas malakas na siya. Salamat po sa Diyos. May isang sandali ng katahimikan. Huwag po kayong mag-alala sa pera, Lola. Sabi ko naman sa inyo, ako ang bahala. Opo, ipon ko po ito. Mahal na mahal ko po kayo. Napasandal si Miguel sa pader. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal. Puno ng sakripisyo, isang kasinungalingan na binuo para protektahan ang mga taong mahal niya. Walang ganito si Isabel. Ang mga pag-uusap nila sa telepono ay tungkol sa pera, alahas, mga bagong lugar na pupuntahan, lahat tungkol sa pagtanggap. Kay Alena, lahat tungkol sa pagbibigay. Bigla, isang hindi pamilyar na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Miguel. Selos. Naalala niya kaninang umaga nang ang bago nilang driver, isang binatang nagngangalang Alex, ay inabutan si Alena ng isang bote ng tubig. Mukhang pagod na pagod ka na, Ate Ara, sabi nito, kasama ang isang malapad na ngiti. Salamat, Alex, sagot naman ni Alena, at sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel na ngumiti ito. Isang maliit pero totoong nangiti. Nakaramdam si Miguel ng ini. Bakit siyang ngumingiti sa iba? Bakit kailangan siyang alukin ng tubig ng iba? Trabaho niya na siguraduhing maayos ang mga empleyado niya. Hindi. Mali ito. Napailing si Miguel. Naguguluhan na siya. Pumasok siya sa kanyang opisina at tinawagan ng hepe ng kanyang security. Renato, gusto kong alamin mo ang lahat tungkol kay Alena Reyes. Walang ititira. Pamilya, kaibigan, history ng trabaho, lahat. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niya ng isang bagay na lohika. Isang bagay na magpapatunay na tama ang kanyang mga hinala at mali ang nararamdaman niya. Lumipas ang isang oras. Nakaupo siya sa kanyang mesa, nakatingin sa kawalan. Ang dilaw na bestida. Ang ngiti nito para kay Alex. Ang boses nito habang kausap ang kanyang lola. Biglang tumunog ang kanyang pribadong telepono. Hindi pamilyar ang numero. Sinagot niya ito. Hello? Isang boses na binago ng teknolohiya ang sumagot. Magaspang at halos parang robot. Mr. De Villa? Sino to? Isang kaibigan, sabi ng boses. Gusto ko lang magbigay ng babala. Napakunot ang noo ni Miguel. Anong babala? Nagkaroon ng isang maikling paghinto na tila sinasadya para magdagdag ng tensyon. Ang babaeng katulong mo, hindi siya ang inaakala mo. At bago pa makasagot si Miguel, namatay na ang linya. Nabitawan ni Miguel ang telepono. Ang kaunting init na nagsisimulang mamuo sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng sakit mula sa nakaraan ay bumalik na parang isang malakas na alon. Sino si Alena Reyes? At ano pa ang itinatago niya? Ang ngiti na iyon. Ang palaisipang nangiti ni Miguel sa monitor. Iyon ay naging multo na bumabagabag kay Ara sa bawat sandali.
Sa bawat pagwawalis niya ng sahig, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid. Sa bawat pagpunas niya ng alikabok, pakiramdam niya ay may humuhusga sa kanya. Ang kabaitan ni Miguel ay naging isang uri ng torture. Mas pinipili pa niya ang dati nitong lamig at galit. Dahil ang kabaitan nito ngayon ay may kasamang lason. Isang paalala na isa siyang ahas sa paraiso na ito, gaano man kalaki ang hawla. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na nakadagan dito. Lumabas siya sa hardin. Umaasang ang malamig na hangin ay kahit paano'y pagaanin ang kanyang pakiramdam. Umupo siya sa pamilyar na bench, nakatingala sa mga bituin. Hindi ka rin makatulog? Halos mapatalon si Ara sa kanyang kinauupuan. Si Miguel, nakatayo sa hindi kalayuan, isang anino sa ilalim ng buwan. Dahan-dahan itong lumapit at naupo sa tabi niya, pero may sapat na espasyo sa pagitan nila. "Pasensya na po, sir. Babalik na po ako sa loob." "Huwag! Manatili ka lang," sabi nito. Ang boses ay kalmado. Minsan, kailangan din natin ng katahimikan. At sa loob ng ilang minuto, katahimikan nga ang namayani sa pagitan nila. Ngunit hindi ito ang karaniwang awkward na katahimikan. Mayroon itong bigat. Mayroon itong hindi masabing mga salita. "May pangarap ka ba, Alena?" Bigla nitong tanong. Nakatingin pa rin sa kalangitan. Natigilan si Ara. Pangarap. Isang salitang matagal na niyang ibinaon sa limot. "Dati po." Mahina niyang sagot. "Gusto ko po sanang maging nurse." Tumingin ito sa kanya. Sa dilim, hindi niya gaanong maaninag ang ekspresyon nito, pero naramdaman niya ang bigat ng titig nito. "Bakit hindi mo tinuloy?" Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa labi ni Ara. "May mga pangarap po na kailangang isakripisyo para sa mga taong mas mahalaga." Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng libu-libong bituin, tila may isang bagay na kumonekta sa pagitan nila. Isang pagkaunawa na hindi nangangailangan ng salita. Dahan-dahan, inangat ni Miguel ang kanyang kamay. Marahan nitong inalis ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Ara. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi nito. Mainit. Magaspang. Ang simpleng dampi na yon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Ara. Ang kanyang paghinga ay biglang bumilis. Unti-unting lumapit ang mukha ni Miguel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga labi. Ito na. Hahalikan siya nito. At ang nakakatakot na parte ay may isang bahagi sa loob niya na gusto rin iyon. Ngunit bago pa maglapat ang kanilang mga labi, ang imahe ni Celeste na nakahiga sa kama ng ospital ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang mukha ni Lola Meding na puno ng pag-asa. Ang mukha ni Rico na puno ng pagbabanta. Mabilis siyang umiwas. Gabi na po, sir. Kailangan ko na pong magpahinga." Napatayo siya at halos takbuhin ang pinto papasok. Iniwan si Miguel na nakaupo pa rin sa dilim. Ang kamay ay naiwang nakabitin sa hangin. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, isinandal niya ang likod sa pinto. Habol ang hininga. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay nagwawala. Nagsisimula na siyang mahulog. At alam niyang sa ilalim ng bangin na ito, walang sasalo sa kanya kundi ang matutulis na bato ng katotohanan. Kinabukasan, ang takot na yon ay naging isang malagim na katotohanan. Tumawag si Lola Meding, humahagulgol. "Ara, apo, si Celeste." Bigla siyang nanghina. Sabi ng doktor, hindi raw maganda ang reaksyon ng katawan niya sa unang gamutan. Kailangan na nating masimulan agad ang pangalawang cycle, pero mas mahal daw iyon. Gumuho ang mundo ni Ara. Parang may pumiga sa kanyang puso hanggang sa wala nang matirang hangin. At na para bang alam ng demonyo kung kailan aatake, nagring ulit ang kanyang telepono. Si Rico. Narinig ko ang balita. Bungad nito. Walang emosyon.
Wala na tayong oras, Ara. Kailangan mo nang kunin ang mga dokumento sa safe ngayong gabi. Hindi ko kaya, desperadong sabi ni Ara. Subukan mo ang birthday ng tatay niya, sabi ni Rico. Siguradong yun ang kombinasyon ngayong gabi, Ara. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Walang tulog, walang kain. Ang tanging laman ng isip ni Ara ay ang humihinang tibok ng puso ni Celeste. Hating gabi, ang buong bahay ay tahimik na. Nanginginig ang buong katawan niya habang dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni Miguel. Ang bawat anino ay tila isang halimaw. Ang bawat tunog ng pagpihit niya sa dial ng safe ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Sinubukan niya ang birthday. Ayaw bumukas, sinubukan niya ulit. Wala pa rin. Nagsimula na siyang magpanik. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang kanyang maliit na bag na nakasabit sa kanyang balikat. Nahulog ito sa sahig. Kumalat ang kaunting laman nito, ang kanyang pitaka, isang suklay, at isang maliit na bagay na gawa sa kahoy. Ang music box mula sa gabing iyon, ang music box na ninakaw nila, ang music box na hindi niya naisuli dahil ang tugtog nito ay nagpapaalala sa kanya ng Oyayi na kinakanta ni Lola Meding. Yumuko siya para pulutin ito, nanginginig ang mga kamay. Hinahanap mo ba ito? Isang boses ang bumasag sa katahimikan, isang boses na kasing lamig ng yelo. Nanigas si Ara, dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto si Miguel. Hindi galit ang itsura niya. Mas malala pa. Ang mukha niya ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyon na kilalang-kilala ni Ara. Pagkasuklam. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa sahig, sa maliit na music box na nasa tabi ng kanyang kamay. Ang music box na yan, sabi ni Miguel, ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin. Regalo sa akin ng papa ko bago siya mamatay. Iyan ang huling bagay na hinawakan niya. Dahan-dahan itong inangat ang tingin mula sa music box patungo sa mukha ni Ara. At sa mga mata nito, nakita ni Ara ang pagguho ng lahat. Ang kaunting tiwala, ang kuryosidad, ang namumuong pagtingin. Lahat ay nawasak. Napalitan iyon ng purong sakit at pagkamuhi. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Isang ngiting puno ng sakit at kabiguan. Ang galing! Ang galing mong umarte, sabi nito. At ako namang tanga. Halos naniwala. Lumapit ito ng isang hakbang. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Tira, pare-pareho lang kayo. Ang music box. Sa lahat ng bagay sa mundong ito, iyon pa. Para kay Miguel, hindi lang iyon isang piraso ng kahoy at metal. Iyon ang huling alaala ng isang masayang panahon. Iyon ang tunog ng pagmamahal ng kanyang ama. Ang bawat nota ng lullaby ay isang piraso ng kanyang nawasak na pagkabata. At ngayon, naroon ito sa sahig, sa tabi ng mga paa ng babaeng unti-unti niyang pinagkakatiwalaan. Ang babaeng halos halikan na niya. Ang babaeng nagpabukas muli sa isang pusong matagal nang nakasara. Ang sakit ay parang sinaksak siya ng paulit-ulit sa parehong sugat. Ang sugat na iniwan ni Isabel. Tira, pare-pareho lang kayo, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, pero ang loob niya ay sumisigaw. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Alena. Nakita niya itong umiling-iling. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo. Hindi po, sir. Magpapaliwanag po ako. Magpapaliwanag? Isang tawa ang kumawala kay Miguel. Isang tawang walang bahid ng saya. Ano pa ang ipapaliwanag mo, Alena? Na ang pagiging mabait mo ay isang palabas? Na ang mga kwento mo ay kasinungalingan? Na ang mga luha mo ay para lang makuha ang tiwala ko? Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay isang akusasyon. Sabihin mo sa akin ano ang susunod. Kapag nakuha mo na ang loob ko, ano? Tatakbuhan mo ako kapag nakuha mo na ang lahat? Tulad niya?
Hindi niya namalayang naisigaw na niya ang huling mga salita. Ang multo ni Isabel ay nasa pagitan nilang dalawa. Doon na bumuhos ang mga luha ni Elena. Humagulgol ito, isang tunog na puno ng pagkasira. Hindi po totoo yan. Sigaw nito pabalik, sa wakas ay nagkaroon ng boses. Hindi niyo po alam ang lahat. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, hamon ni Miguel. Sabihin mo sa akin ang totoo, kahit isang beses lang. At nagsimulang magsalita si Elena. Ang mga salita ay lumabas sa kanya na parang isang rumaragasang ilog, magulo at desperado. Ikinuwento niya ang lahat. Si Celeste, ang cancer, ang mga bayarin sa ospital, ang kawalan ng pag-asa, at si Rico. Pinilit niya lang po ako, sir. Sabi niya, kung hindi ako sasama, may masamang mangyayari sa pamilya ko. At ngayon po, ginagamit niya sila laban sa akin. Pinipilit niya akong kunin ang mga dokumento sa safe dahil kung hindi po, si Celeste, si Lola. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Napaupo na lang siya sa sahig, nanginginig sa pag-iyak. Nakatayo lang si Miguel, nakikinig. Ngunit hindi pinapapasok ang mga salita sa kanyang puso. Narinig na niya ang ganitong mga kwentong gawa-gawa para makuha ang simpatya. Patunayan mo, malamig niyang sabi. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Iipapakita ko po sa inyo, si Celeste. Sinubukan niyang buksan ang gallery ng telepono, pero sa sobrang panginginig, ibang litrato ang nabuksan niya. Nahulog ang cellphone mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig. Ang screen ay nakaharap kay Miguel. Automatikong napatingin si Miguel dito. Ang nasa litrato ay hindi si Celeste. Isa itong lumang litrato. Isang mas batang lalaki. Mayabang ang kanyang ngiti. Nakaakbay sa isang magandang babae na may mahabang buhok. Ang babae ay kahawig na kahawig ni Celeste at ang lalaki. Nanlamig ang dugo ni Miguel. Ang mukha ng lalaki sa litrato ay nakatatak sa kanyang isipan. Iyon ang mukha na paulit-ulit niyang pinanood sa CCTV footage mula sa gabi ng pagnanakaw. Ang pangatlong kasama nila, ang leader. At sa tabi ng litratong iyon, sa screen ng telepono, ay may isang lumang text message mula sa numerong iyon. Isang mensaheng hindi nabura ni Elena. Anak, huwag kang mag-alala. Si Papa ang bahala. Papa. Anak? Si Rico, ang ama ni Celeste. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isip ni Miguel. Ang pangingikil, ang mga banta. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang ama na ginagamit ang sakit ng sariling anak para sa pansariling kapakanan. Isang halimaw na nagsasamantala sa desperasyon ng isang babaeng walang ibang hangad kundi iligtas ang pamilya niya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Miguel kay Elena. Ang babaeng umiiyak sa sahig. Ang babaeng nagsinungaling sa kanya. Ang babaeng sumira sa tiwala niya. Ngunit ngayon, nakikita niya ang dahilan sa likod ng lahat. Isang dahilan na mas malaki at mas komplikado kaysa sa simpleng kasakiman. Ngunit ang sakit ng kataksilan ay nandoon pa rin. Mas malakas, mas nangingibabaw. Ang sugat na binuksan ni Elena ay sariwa pa rin. At walang kahit anong katotohanan ang kayang humilom doon sa isang iglap. Naglakad siya papunta sa pinto, hindi tumitingin kay Elena. Sir? Mahinang tanong nito, puno ng takot at kaunting pag-asa. Huminto si Miguel. Ang likod ay nakaharap pa rin sa kanya. Naiintindihan ko na ngayon, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Pero hindi nito mababago ang isang bagay. Humarap siya at ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Nagsinungaling ka at sinira mo ang tiwala ko. Sa bahay na ito, iyon ang kasalanang walang kapatawaran. Binuksan niya ang pinto.
Umalis ka. Isang salita. Ngunit para kay Ara, iyon ay isang hatol. Sir, pakiusap. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya. Ang lahat ng pinipigil niyang galit at sakit ay biglang kumawala. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikisabay sa unos sa loob ng mansyon. Wala nang nagawa si Alena, kundi tumayo. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Dahan-dahan siyang lumakad palabas ng opisina. Nilagpasan si Miguel na parang isang estatwang bato. Pinanood ni Miguel ang kanyang anino habang papalayo ito, hanggang sa mawala sa pasilyo. Isinara niya ang pinto. Mag-isa na naman siya, napapalibutan ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay sumisigaw. Napasuntok siya sa pader, hindi iniinda ang sakit. Tanga. Tanga. Biglang tumunog ang kanyang telepono, ang investigator niya. Sir Miguel, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali. Tumawag ang kontak ko sa ospital. Ang pasyenteng pinapaimbestiga nyo, si Celeste Reyes, naging kritikal ang lagay. Dinala siya sa ICU. Nabitawan ni Miguel ang telepono. Sa labas ng bintana, sa gitna ng rumaragas ang ulan, nakita niya ang isang figura, si Alena. Naglalakad palayo sa mansyon, walang payong, walang direksyon. Isang anino na dahan-dahang nilalamon ng dilim at ng unos. Ang malamig na ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Ara. Basang-basa na ang kanyang damit. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit halos hindi na niya ito maramdaman. Manhid, iyon ang salitang tamang maglalarawan sa kanya. Naglalakad siya ng walang direksyon, ang mga ilaw ng poste at ng mga sasakyan ay nagiging malabong mga guhit lang sa kanyang paningin na puno ng luha. Wala na. Wala ng trabaho. Wala ng pag-asa. Wala ng Miguel. Ang sakit ng pagpapaalis nito sa kanya ay mas matindi pa kaysa sa takot na makulong. Ang huling tingin nito, isang tingin na puno ng pagkasuklam at pagkadismaya, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan na parang isang punyal na patuloy na umiikot sa kanyang puso. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay tila nanggagaling sa ibang mundo. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Si Lola Meding. Hello Lola? Ara, Apo, nasaan ka? Sigaw ng kanyang lola sa kabilang linya. Ang boses ay basag at puno ng pag-aalala. Si Celeste, nasa ICU siya, Ara. Hindi siya makahinga ng maayos. Kailangan natin ng pera para sa mga makina, para sa mga bagong gamot. Ara, tulungan mo kami. Ang bawat salita ni Lola Meding ay parang isang malakas na sampal na gumising sa manhid niyang kaluluwa. ICU, hindi makahinga. Ang imahe ni Celeste na nahihirapan ay biglang pumalit sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Biglang nagkaroon ng apoy sa gitna ng kanyang nagyayelong puso. Isang apoy na dala ng desperasyon at ng walang katapusang pagmamahal. Hindi pa tapos. Hindi siya pwedeng sumuko. Papunta na po ako dyan, Lola. Huwag po kayong bibitaw. Ibinaba niya ang tawag. Nag-isip siya ng mabilis. Rico, siya lang ang tanging pag-asa niya. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang makuha ang pera. Tumakbo siya sa gitna ng ulan. Hindi alintana ang mga busina ng sasakyan. Pinuntahan niya ang maliit na beer house kung saan madalas tumambay si Rico. Wala dito, sabi ng isang babaeng nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Pinuntahan niya ang bilyaran sa kanto ng kanilang dating eskinita. Kanina pa umalis, mukhang nagmamadali, sabi ng bantay. Paulit-ulit, bawat lugar na alam niyang posibleng puntahan ni Rico, walang bakas nito. Para siyang hinahabol ng isang multo. Sa huling pag-asa, tinawagan niya si Aling Nena, ang asawa ni Berto. Aling Nena,
Si Ara po ito. Nakita niyo po ba si Kuya Berto o si Rico? Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya at pagkatapos isang mahinang boses. Umalis na sila, Ara. Po? Saan po pumunta? Hindi ko alam kung saan talaga. Humikbi ang babae. Ang sabi lang ni Berto, may malaki silang nakuha. Aalis na daw sila. Nag-abroad daw, kasama si Rico. Iniwanan lang ako ng kaunting pera para sa mga bata. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Ara ang mga salitang iyon. Niloko siya. Niloko silang lahat. Ginamit siya ni Rico. Ginamit nito ang sakit ni Celeste. Ginamit nito ang kahinaan niya. Mula sa simula, wala itong intensyong tumulong. Ang lahat ng ito ay parte ng mas malaki at mas madilim nitong plano. Napaupo si Ara sa isang basang bangketa sa gilid ng daan. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Wala na ang apoy. Napalitan iyon ng isang nakakapasong abo ng katotohanan. Talo na siya. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Mga kamay na dapat sana'y nag-aalaga, pero naging kamay ng isang magnanakaw. At sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang mukha ang muling pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Miguel. Ang sakit ng pagtataksil sa mga mata nito. Pero naalala rin niya ang sandali sa hardin. Ang init ng kamay nito sa kanyang pisngi. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na tila nakikita nito ang kanyang kaluluwa. Mahal ko siya. Ang realisasyon ay dumating na parang isang kidlat. Sa kabila ng lahat, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ang nararamdaman niya para dito ay totoo. At dahil totoo iyon, mas lalo siyang nasaktan sa ginawa niya. Isang bagong desisyon ang nabuo sa kanyang puso mula sa abo ng kanyang pagkabigo. Kung hindi niya kayang iligtas ang lahat, gagawin niya ang tama. Kahit ito na ang huli niyang gagawin, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, mayroon na siyang tiyak na direksyon. Naglakad siya, nilagpasan ng daan papuntang ospital, nilagpasan ng daan pauwi. Nagpatuloy siya hanggang sa matanaw niya ang isang gusali na may ilaw na bughaw at pula. Ang presinto ng pulis. Pumasok siya sa loob, basang-basa, mukhang kaawa-awa. Tumingin sa kanya ang desk sergeant, isang lalaking walang kabuhay-buhay ang mga mata. Anong kailangan mo, miss? Huminga ng malalim si Ara. Ito na. Ang presyo ng kanyang kalayaan, ang presyo ng kanyang mga kasalanan. Gusto ko po sanang... Nagsimula siya, ang boses ay nanginginig ngunit desidido. Gusto ko pong isumbong ang isang krimen at umamin sa partisipasyon ko dito. Napaangat ng tingin ng pulis, tila nagulat. Bago pa man makapagsalita ulit si Ara, isang malakas na boses ang pumuno sa buong presinto. Sandali! Sabay silang napalingon ng pulis sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa may pinto, basa rin ng ulan. Habol ang hininga, si Miguel de Villa. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang kay Ara. Hindi na yon ang mga matang puno ng pagkamuhi na huli niyang nakita. Mayroong ibang nakaukit doon ngayon. Pag-aalala, pagsisisi, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ang presensya ni Miguel sa loob ng presinto ay tila nagpatigil sa oras. Nakatitig lang si Ara sa kanya, hindi makapaniwala. Bakit siya narito? Dapat ay masaya na itong nakaalis na siya sa buhay nito. Anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong ni Ara. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi siya sinagot ni Miguel. Sa halip, lumapit ito sa desk sergeant. Ang awtoridad ay natural na bumabalik sa kanyang tindig. Sergeant Cruz, bati niya sa pulis na tila magkakilala sila. May nangyari lang na hindi pagkakaunawaan. Ako nang bahala sa kanya. Napatanga ang pulis, nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Miguel patungo kay Ara.
Ngunit isang tango lang mula sa makapangyarihang CEO ay sapat na. Tumango rin ang pulis at bumalik sa pagbabasa ng kanyang dyaryo. Hinawakan ni Miguel ang braso ni Ara. Ang pagkakahawak niya ay marahan ngunit matatag. Halika, umalis na tayo rito. Dinala siya nito palabas, pabalik sa rumaragas ang ulan. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kanyang mamahaling kotse. Pumasok ka. Sumunod lang si Ara, masyadong gulat at pagod para makipagtalo. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong at ang tunog ng wiper. Bakit? Sa wakas ay nagawa niyang itanong. Huminto si Miguel sa isang traffic light. Hindi niya ito tinignan. Ang mga mata niya ay nakatuon sa daan sa unahan. Pagkaalis mo, nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Nalaman kong nasa ICU si Celeste at nalaman kong niloko ka ni Rico na umalis na siya ng bansa. Paano niyo po nalaman? May mga tao ako, Ara. Sagot nito. Mga taong kayang alamin ang lahat. Ang kaso, huli na nang gamitin ko sila. Dapat pala, sa simula pa lang, nakinig na ako sa sinasabi ng puso ko, hindi sa sakit ng nakaraan ko. Sa wakas, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon na hindi niya nakita kailanman. Pagsisisi, lungkot, at isang bagay na mas malalim pa. Patawarin mo ako, Ara. Naging makasarili ako. Hinayaan kong lamunin ng galit ko ang pagkatao ko. Dapat nakita ko agad ang sakripisyo mo. Umiling si Ara. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi po, sir. Ako po ang may kasalanan. Nagsinungaling po ako. Nagnakaw ako sa inyo. Isang music box, sabi ni Miguel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang music box na binalak mong isauli. Nakita ko sa CCTV, Ara. Ang gabi na muntik nakitang... Ang gabi sa hardin. Pagkaalis ko, bumalik ka sa opisina. Hindi para magnakaw, kundi para ibalik ang music box. Pero natakot ka. Natigilan si Ara. Alam pala nito. Ang totoo, pagpapatuloy ni Miguel, ay pareho tayong naging biktima. Biktima ng isang taong mapagsamantala at biktima ng sarili nating mga kahinaan. Itinigil niya ang kotse sa tapat ng isang malaking gusali na pamilyar kay Ara. Ang ospital. Ano pong ginagawa natin dito? Aayusin natin ang lahat, sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng determinasyon. Pero hindi mo ito gagawing mag-isa. Simula ngayon, kasama mo na ako. Pumasok sila sa ospital. Agad silang sinalubong ng isang doktor. Mr. De Villa, good evening po. Kamusta ang pasyente sa ICU? Si Celeste Reyes? Tanong ni Miguel. Stable na po siya sa ngayon, sir. Salamat po sa agarang pag-aasikaso niyo sa mga bayarin. Nakabili na po kami ng mga kailangang gamot. Napatingin si Ara kay Miguel. Gulat na gulat. Binayaran niyo po? Hindi siya pinansin ni Miguel. Gawin niyo ang lahat para gumaling siya, Dok. Huwag niyong intindihin ang gastos. Sagot ko na ang lahat. Dinala sila ni Miguel sa waiting area sa labas ng ICU. Nandoon si Lola Miding. Umiiyak habang yakap-yakap ang isang rosaryo. Lola, Ara, apo. Nagyakapan ng dalawa. Kapwa umiiyak. Sino siya, apo? Tanong ni Lola Miding. Nakatingin kay Miguel. Ngumiti si Ara sa gitna ng kanyang mga luha. Siya po ang anghel na ipinadala sa atin, Lola. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Miguel sa tabi nila. Siya ang nag-asikaso sa mga doktor. Siya ang bumili ng pagkain. Siya ang naging sandalan nilang maglola. Habang si Ara naman, sa tulong ni Miguel ay ibinigay ang lahat ng impormasyon sa mga awtoridad tungkol kay Rico. Isang international manhunt ang inilunsad para dito at kay Berto. Isang gabi,
Habang nagbabantay sila sa labas ng kwarto ni Celeste, na ngayon ay nasa private room na, binasag ni Miguel ang katahimikan. Nahanap na siya. Sino po? Si Rico, sabi ni Miguel. Nahuli siya sa Thailand. Si Berto ang unang nagsalita. Itinuro niya si Rico bilang mastermind ng lahat, pati na ng isang malaking sindikato ng pamimeke ng mga dokumento. Nakahinga ng maluwag si Ara. Sa wakas, katarungan. Salamat po, Sir Miguel, sa lahat-lahat. Miguel na lang, sabi nito, ngumiti. Isang totoong nangiti. At hindi mo kailangang magpasalamat. May utang din ako sa'yo. Po? Anong utang? Tinuruan mo akong muling magtiwala, Ara. Sabi nito, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. At tinuruan mo akong makita na ang tunay na halaga ay wala sa mga bagay na nasa loob ng isang safe, kundi nasa mga taong handang gawin ang lahat para sa pamilya nila. Isang tawag ang natanggap ni Miguel. May kausap itong abogado. Habang nakikinig si Ara, narinig niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Oo, siguraduhin mong hindi na siya makakalabas. Oo, gamitin mo lahat ng koneksyon. Ang pangalan niya ay Isabel de la Cruz. Siya ang kasabwat ni Rico sa pamimeke. Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya sa pamilya ko. Isabel, ang babae sa nakaraan ni Miguel. Kasabwat ni Rico. Ang lahat ay konektado pala. Biglang may lumabas na nurse mula sa kwarto ni Celeste. Nakangiti ito. Miss Ara, Mr. De Villa, gising na po si Celeste at hinahanap po niya kayo. Ang unang nakita ni Ara, pagpasok sa kwarto ay ang ngiti. Isang mahinang ngiti, ngunit iyon ang pinakamaliwanag na bagay na nakita niya sa loob ng napakatagal na panahon. Nakangiti si Celeste. Ang mga mata nito, kahit bahagyang pagod pa, ay meron ng muling kislap. Ate, Ara, mahinang tawag nito. Dali-daling lumapit si Ara sa kama at niyakap ang kanyang pinsan. Niyakap niya ito ng mahigpit, maingat, na para bang isa itong babasaging kristal. Celeste, gising ka na. Umiiyak na, sabi ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng purong kaligayahan. Sino po siya, ate? Tanong ni Celeste. Ang tingin ay napunta sa lalaking nakatayo sa may pinto. Ngumiti si Ara. Hinawakan ang kamay ng kanyang pinsan. Siya si Kuya Miguel, Celeste. Siya ang guardian angel natin. Lumapit si Miguel. Isang ngiti rin ang nasa kanyang mga labi. Isang ngiting malambot at puno ng pagmamahal. Habang nakatingin sa dalawang magpinsan. Ang mga sumunod na linggo ay napuno ng pag-asa. Mabilis ang paggaling ni Celeste. Ang kanyang katawan ay positibong tumugon sa gamutan at ang dating sigla ay unti-unting bumabalik. Si Lola Meding ay palaging nakangiti. Ang mga kulubot sa kanyang muka ay tila nabawasan dahil sa kaligayahan. Sa tulong ng mga abogado ni Miguel, ang kaso ni Ara ay naayos. Siya ay itinuring na isang biktima at testigo laban sa sindikato ni Rico. Si Berto, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakakuha ng mas magaan na sentensya. Si Rico at Isabel naman ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, hindi lang para sa tangkang pagnanakaw, kundi para sa mas malalaking krimen ng panloloko at pamimeke na matagal na nilang ginagawa. Isang hapon, habang nagpapahangin sila sa hardin ng ospital, tinanong ni Ara ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito, Miguel? Tumingin si Miguel sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Noong una, ginawa ko ito dahil sa guilt, dahil sa konsensya, dahil alam kong naging malupit ako sa'yo. Huminga siya ng malalim. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko kung paano mo alagaan si Celeste, kung paano mo mahalin ang lola mo, habang nakikita ko ang tunay na ikaw, nagbago ang dahilan. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ngunit ang hawak nito ay puno ng lambing.
Ginagawa ko ito ngayon, Ara, dahil mahal kita. Natigilan si Ara. Ang tatlong salitang yun ay parang isang musika na matagal na niyang gustong marinig. Mahal kita. Ulit ni Miguel. Mas may diin ngayon. Mahal ko ang katatagan mo. Mahal ko ang puso mo na puno ng pagmamahal para sa iba. At mahal ko ang babaeng nagturo sa akin kung paano muling magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ara. Mahal din kita, Miguel. Matagal na. Sa ilalim ng puno sa hardin ng ospital, sa wakas, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi yun isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangako, ng paghilom, at ng isang bagong simula. Makalipas ang 1 taon, ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga salamin ng isang maliit at magandang simbahan sa probinsya. Naglalakad sa aisle si Elena Ara Reyes, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang muka ay nagniningning sa kaligayahan. Sa kanyang tabi, bilang flower girl, ay si Celeste, malusog na, masigla, at may buhok na muling tumutubo. Sa unahan, naghihintay si Lola Meding. Ang mga mata ay puno ng masasayang luha. At sa dulo ng aisle di sa tabi ng altar, naghihintay si Miguel de Villa. Nakangiti ito, isang ngiting hindi na nagtatago ng kahit anong sakit o pagdududa. Isang nangiting para lamang kay Ara. Nang magtagpo sila sa altar, hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Handa ka na ba? Bulong nito. Tumango si Ara. Handang-handa na. Sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan, ipinangako nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Ipinangako nila ang pagmamahal, ang pagtitiwala, at ang pagpapatawad sa hirap at ginhawa. Pagkatapos ng seremonya, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa tabi ng isang dalampasigan, niyakap ni Miguel si Ara mula sa likuran. Alam mo ba, sabi ni Miguel, ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat ni Ara. Minsan iniisip ko, paano kung hindi ka pumasok sa bahay ko noong gabing iyon? Ngumiti si Ara. Lumingon siya para harapin ito. Siguro, nakahanap pa rin sana tayo ng paraan para magtagpo, sabi niya. Dahil naniniwala ako, may mga puso na kahit anong mangyari, kahit gaano kalayo ang agwat, ay palaging hahanapin ang daan pabalik sa isa't isa. Hinalikan niya ito ng buong pagmamahal. Sa kanilang harapan, ang papalubog na araw ay nagpipinta sa langit ng kulay kahel at rosas. Isang perpektong pagtatapos sa isang magulong araw at isang magandang pangako ng isang mas maliwanag na bukas. Hindi na sila biktima ng kanilang nakaraan, kundi mga arkitekto na ng kanilang sariling hinaharap. Isang hinaharap na binuo sa pundasyon ng pagpapatawad, pagtubos, at isang pag-ibig na nahanap sa pinakadilim na mga anino. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Ara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, aking mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagtawa, pag-iyak, at pagtibok ng puso ni na Miguel at Ara. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mga pinagdaanan. Ang bawat kabanata ay isang paglalakbay, isang pagnanais na maipakita na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may liwanag pa ring matatagpuan. Ang kwento ni na Miguel at Ara ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi ang pagpiling huwag hayaang sirain nito ang ating hinaharap. Isa itong paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi natututunang mahalin ang mga di kasakdalan ng isang pusong nasugatan. At higit sa lahat, isa itong kwento ng pag-asa. Pag-asa na laging may pangalawang pagkakataon at laging may puwang para sa muling pagsisimula. Ngayon,
Nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa kanilang paglalakbay? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, naway baunin ninyo ang pag-asa at pagmamahal na hatid ng istoryang ito.